Ganun pa rin. Okay. Tayo ay mag-aaral at ang ating pag-aaralan ay tungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit. Ito ay makikita sa Mateo 9 verse 20 or 20. Okay, tapos sa Marcos 5:24 to 34. Ang sabi dito, makinig. Ito na yung tungkol sa kanyang kapwa para magkaway-kaway. Dapat pinanonood nyo yung ating live, yung ating ano. Okay. Okay. Makinig. Ano ba? Bakit din kayo nakaupo? Ang layo na kukuha nyo sa lamesa. Usog kayo, be. Usog kayo. Yung kayo naman ang malayo. Hey, ta. Na, makinig na. Pinagaling ni Jesus sa isang babaeng dinudugo. Noong tinatahak niya ang daan upang pagalingin ang anak ng babae ni Jairo. So, sino pala ang unang pinagaling ni Jesus habang nagpupunta siya sa bahay ni Jairo? Kamay, baba. Baba, para walang nag-aabutan sa baba ng dito. Bewa. Yan. Yan. Sige. Okay. Ako sa ilalim naman kayo mag-abutan, ha? Yan. Pinagaling ni Jesus ang babaeng dinudugo habang siya ay papunta sa bahay ni Jairo. Ang layunin ng lesson na ito. Yes, yes. Okay, Mateo. Ano ba Sino yun? yung tatlo? Ayan, si ano, Mateo. Dito ka sa ano? Dito ka doon sa unahan ba? Lagi nawawala. May Bible ka. Mateo 9. Amen. Yan, bakit po ba natin ang ating mga kapatid? Kahit tayo po ay isiraan, Ang maglilingkod walang merienda talaga. Sila Hindi nini. ako concentrate sa inyo. Ako po ba sa ba? Kung ayaw nyo makinig, makukuwi na lang kayo. Isa. Ang tao na pamahal sa Diyos ay dapat din magmahal sa kanyang kapatid. Yan. Kung mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang ating kapatid. Yan. Naman tayo ay isiraan na tayo po ay pinapakabay ay mahalin po natin. Yan. Sabi ng Word John 3:18, mga anak, huwag tayo umibig sa mga magkita ng salita, uwi ka lang. Ikaw, hindi ka ba uwi ka na lang kung hindi ka makikinig. Wala ka rin matututunan. Kaninong ano yan? Puro gawa. Sige naman yung sa ito, ang Pero, Ay, malingay. Tayo magkakagumpisa nito. pero sasabihin mo na, kawawa naman siya. Pero hindi mo na siya tinutulungan. Paano mo ipapakita ang iyong pag-ibig? Diba? Sabi na, iniibig mo ang Diyos, subuko yan. Ang mga demonyo man tayo, umiibig o sumasamba at nangangaral pa. Yan po. Pero yung pag-ibig nila, ang kanyang sikap na kaya yung demonyo ay takot sa Diyos. Dahil po ay siya po talaga ay demonyo o diablo. Yan. So, hindi ka makapasok sa loob ng tahanan ng Panginoon. Kaya ang kanyang pag-ibig ay pakitang tao lang. Pero tayo po, na nagmamahal kay Kristo, kaya po gawin ang ating Kaya mga nga eh, kapatid. kuha ka na lang ng Bible dun isa. Lalo na yung mga nagbibira ay Kuha ka ng Bible sa hindi po natin sila. Ipakita natin sa mga Kailangan ni work eh. gawa. Hindi lang sa mga pagkita ng mga salita o salita lamang. Number 4, saan tayo magtitiwala sa mga Kuha ka ng Bible dun sa samantalaya? Ang mga pagkita po na ano po,
po. First Peter 1:15. Wala na signal yung Bible nito. One signal yung Bible. Ayun nga. Medyo Bible kami. O ngayon, ang mula nung si Jesus ay nagpagaling ng maraming tao. Yung sinasabing babaeng dinudugo ay 12 years na siyang dinudugo. Ibig sabihin, ano yan? Ngayon, bibili ka ng bagong lamesa. May red Bakit kailangan sulatan yung lamesa? Para daw po pakalala. Ito po. Baka rin may red Baba na mga kamay niyo sa baba. Amen. Kailangan magsulat sa lamesa. Hindi nyo ba alam, ang mahal ng bili ko ng lamesa na yan? At hindi ako ang nakadumi niya, kundi kayo. Dahil kayo ang gumagamit yan eh. Hindi naman ako gumagamit eh. Hindi ako yun. Kasi susulat-sulatan nyo. Ano pangalan dito, baby? Wala naman kayong ambag dyan. May ambag pa kayo sa lamesa na yan. Wala, di ba? Bibili yan para gamitin nyo, pero hindi para dumihan. Saan na karagat pa? Baka may ragay pa ba? Napakamalal kayo. Okay. Yung sinabing babaeng dinudugo ay tuloy-tuloy yung regla niya na sinasabi ni Nel. Mula nung niregla siya, tuloy-tuloy hindi siya nag-stop. So kung ikaw ay patuloy na ganon, kunyari yung babae, yung nanay nyo ay patuloy na ganon, ay mauubusan siya ng dugo. Pero dahil sa pagpapala ng Diyos o sa kabutiang loob ng Diyos, paano siya gumaling? Yung babae ay nadaanan lang ni Jesus, samantalang papunta siya sa bahay ni Jairo para pagalingin ang batang may sakit. Ngayon, ang babaeng yon ay humawak lang sa laylayan ng damit ni Jesus. Na kung saan ang sabi niya, makalapit lang ako kay Jesus. Ay! Saan kayo pupunta? Huwag kayong hingi ng merienda mamaya. Makalapit lang ako kay Jesus o makahawak lang ako sa laylayan ng damit niya. Ako ay gagaling. Hayaan mo kung wala si Lovely. Basta kung sino lang ang dito, yun lang ang bibigyan ng merienda. Dahil makinig po. Ngayon, dahil sa kanyang pananampalataya ay gumaling siya. Kaya naramdaman ni Jesus na mayroong kapangyarihan na lumabas sa kanya. Tapos nagtanong siya, sino sa inyo ang humawak sa akin? Sabi naman ng mga disipulo niya, yung 12 disciple niya, ay, Panginoon, paano hindi kayo mahawakan, isasiksikan ng mga tao na followers niya, na sumusunod sa kanya ay masasabi siya. Pero sabi ng Diyos, Jesus, pero sabi ng Diyos, may ibang kapangyarihan na lumabas sa kanya, kaya alam niya na mayroong humawak sa kanya. Buka na doon. Yan. Habang siya ay naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ay isang babaeng 12 taon na, tinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Diba? Sabi ko, hinawakan ang laylayan ng kanyang damit at naramdaman niya ang power, ang kapangyarihan na lumabas sa kanyang katawan. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Diba? Yun ang sinabi ko kanina. Kahit ako, habang hindi pa tayo na. Then, lumingon si Jesus, pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya noon. Hindi gumaling ang babae. Dito tayo sa Marcos kasi mas maganda ang version ni Marcos. Punta ba kayo dito para magkasaway? Ay, no. What is this? Marcos. Five. Okay. 24.
24. Yan. Ang sabi dito, sa una, ang sabi dito ay, nung una ay naman nagmamakaawa at nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang iyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. So yan, bago si Jesus, bago umawak yung babae sa laylayan ng damit ni Jesus, ay nakiusap si Jairo na sumama sa kanya kay Jesus para pagalingin ang kanyang anak. Ano ang sakit ng anak niya? Anong nangyayari sa anak ni Jairo? Regla. Wala pa. Dugo? Ano? Okay. Sabi dito, nagmamakaawa si Jairo, nag-aagaw buhay po ang anak ko. Dalagita. Maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. So, ibig sabihin, hindi yon ang babaeng nilirigla, kundi siya ay nag-aagawa ay sakit. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya halos naipit na siya. So, sabi ko kanina, ay maraming tao ang sumusunod sa kanya at hindi imposible may makasagi sa kanya, may makadikit sa kanya, pero iba ang naramdaman niya. Mayroon humawak sa kanyang laylayan. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. So 12 years na siyang dinudugo, yung babae na yon. Nakitang siksikan para makalapit ng kay Jesus para siya ay gumaling. Kasi sabi ng babae, makahawak lang ako sa any part, sa anumang parte ng katawan o damit ni Jesus, ay gagaling ako. Malakas ang pananampalataya niya. Yan. Hirap na hirap siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling sa higlang upang lumala ang kanyang karamdaman. So yan, yung babae na lumapit kay Jesus, nakipagsiksikan sa karamihan ng mga tao, ay malakas ang kanyang pananampalataya. Dahil kahit saan siya nag-doktor pumunta, walang doktor ang nagpapagaling sa kanya. Walang gamot na iniinom ang nagpagaling sa kanya. Kundi, sabi niya, kundi lalong lumala ang kanyang sakit. Kaya nung makita niya, marinig niya na si Jesus ay dadaan, pupunta, Jesus ay dadaan. Naniwala siya sa kanyang sarili na siya ay gagaling. Kwento, sige. Dito ka, di ba nagkwento ka? Sige, magsalita na. Balik siya. O, sa inyong dalawa, sino magkwento dito na sa harap? Hindi naman kayo nakikinig eh. Ako makikinig. Ano? Sino magkwento? Ako makikinig. Okay. So, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit siya sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit niya. Diba? Sa pamagitan lang ng paghipo ng damit ni Jesus, siya ay gumaling. Sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling. Sa inyo, sino kaya ang naniniwala na pag nag-pray lang ako kay Jesus, ano ang paniniwala niyo? Sige. So, ibig sabihin, pag nagkasakit kayo, ipag-pray lang sa pangalan ni Jesus, ay agad naman tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihan, lumabas sa kanya, kaya umaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang umipo sa aking damit? Ang Diyos ang umipo.
Ang babaeng dinudugo ng 12 taon ang humipo sa kanyang damit, kaya may lumabas na nakapangyarihan mula kay Jesus na kung saan gumaling ang babae sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Hindi sa bahay, basahin niyo ang verse na to ha. Marcos 5:24 to 34. Sumagot ang kanyang mga alagad. Nakikita niyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa kayo? Bakit pa ninyong tinanong sino ang humipo sa damit? Diba? Mararamdaman mo ba yan? Ikaw, tayo, pangkaraniwang tao, mararamdaman na ba natin na may humihipo sa atin? Dahil sa siksikan na yun, wala na tayong pakialam. Hindi na natin ano kung may humihipo kasi nagsisiksikan, kikiskisan ang ating mga katawan, ang ating mga damit. Subalit sa kanya, alam niya na may humipo. Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. So, yun. Alam ng babae, nararamdaman ng babae na siya yung tinutukoy ni Jesus. Dahil siya lang naman ang may pananampalataya at siya lang din ang may layunin na hawakan si Jesus. Okay. At nananampalataya siyang magpapagaling sa pamagitan naman ng paghawak ng damit ni Jesus. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipananagita ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling." Anong nangyari sa babae nung nakahawak sa ano? Gumaling. Ano pangalan mo? Ang pangalan mo ay gumaling. Ang pangalan mo? Diba? Ang pangalan niya ay gumaling. So, ngayon, kung tayo ay nanampalataya sa Panginoong Jesus, ano mang nararamdaman natin, ipagpasa Diyos lang natin, ipanalangin natin sa pangalan ni Jesus, ay gagawin tayo. Kasi meron mga gamot na kahit anong inom mo, hindi ka rin gumagaling. Kasi hindi ka looban ng Diyos na gumaling ka. Ako, di ba yung iba, marami nang namamatay dahil sa sakit sa cancer, na babae nagkakaroon ng bukol sa dide. Ako, nagkaroon na ako ng bukol sa dide, pero patuloy ko lang itong pinag-pray sa Panginoon. Dapat magpapa-opera na ako, pero sabi ko hindi, kasi marami nang inoperahan na namatay. Kaya ang prayer is a most powerful weapon. So, ang panalangin ay napakapangyarihang kalasag natin. Amen. Pag may sakit tayo, masakit ang ulo, mag-pray. Pangalan ni Jesus. Walang niyo nung Nelo, nagbabasa siya ng Bible para siya ay patuloy na gabayan ni Jesus. Amen. Ngayon, anong dadako na tayo? May memory verse, Matthew. Yes, God. Bakit late kayo? Nag-isang sumayaw si Chanel. Alam niyong linggo? Matutulog kayo ng maaga na? Anniversary pa pala. Kaya pala, mamayang hapon pa yung nyo, sayaw. Sabi ni Matthew, anniversary daw. Tulog ka pa? Hindi pa tayo. Anniversary pa. Okay. So, i-share nyo sa inyong mga magulang ang ating napag-aralan. Ito ay makikita sa Marcos
24 to 34. Sabihin nyo, Mama, Papa, basahin nyo ang verse na ito. Maganda siya. Nakakapagpagaling sa anumang sakit. Naniniwala ba kayo sa ganon? Ako, sa Panginoon. Sa pangalan niya. Lahat naman tayo naniniwala sa Panginoon. Okay, ngayon ay magko-color tayo, ano ba? O bakit na nilabas na to? Sino mabait? Naglabas nito? Ano babae? Kami ni Kaka. Uy, Kasyo! Sira! Diba? Sabi ko sa inyo, huwag malikot, huwag nyo dadaganan yung lamesa. Sino marunong mag-puzzle? Marunong ka mag-isa? Hindi. Hindi ka marunong mag-puzzle, hindi ka pa pwede mag-puzzle. Puzzle! Puzzle kung puzzle, hindi ka marunong ka mag-puzzle? Ay, hindi. Madali lang mo sa bata. Puzzle mo. Puzzle na magawa. Madali lang to. Puzzle na. Ano rin? Para ano ko ano lang ang kahit at na yan. Isa lang, bes. Color lang sa'yo. Hindi ka pa marunong magbasa. Saka niya, bes. Siya na, bes. Ha? Ikaw. Anong grade ka na? Ako, grade 1. Grade 1, tapos gusto mo mag-puzzle? Kuya, ito. Wala na tumukuha. Lahili po ay dyan. Ay, huwag kayong kukuha dyan kayo, ano? Sarili niya yan. Wala na ba tayo niyan? Nasaan na to? Ano ko nga kay Joboy, nasaan yung cover? Ayun na anak ko. Kayo niyan lang yun eh. Yung dala lang yun. Nasaan na yan? Namululi na naman tayo ha. Sige, sumisit ko para magkaroon kayo niyan eh. Amen, di ba? Tama. Pag nagbabasa ba tayo ng banal na akla, nababasa ba tayo? Baka maya, Oy, masikip masyado, Matyo. Matyo. Huy, lumipat ka doon. Masikip masyado yung ano na bakit mo mga kayo ang layo na? dapat po, isulat mo ng awit. Ayan. Nagaganap siyang laging pagsalikit lang pala ng aral. Ang puto, nilawin siyang binubulay. Huwag nyo inihahampas yan. Kayo iniram lang natin yung kay Nel. Nasaan na yung pang-color natin? Mawawala. Itinotoka naman pa. Kuya, ito na anak ko ng Jesus. Sarili lang niyang dala yan. Ang katulad niya ay isang pusong kahoy na itinamoy. Pinalisa na isang sapa. Na namunga sa tatlong mulaw at hindi nalalagsak ang mga dahon. Magkakalupay siya sa Basta nagbabasa ng Bible, tinuturuan ng mga ito ng isang pulo. Pag siya po ay nasa o nasa takipan ng sapa. Ano po nangyayari? Nalalagsak po ba o Bawal ka ng ganito. lagi lang Na muna? cheater. O ang sarili po ang kanyang tao sa subo. Kahit bukang angay, katulad dito sa akin, kahit walang ano, kahit napakainit, hindi ay hindi po dahil po Uy, wag yun. tubig sa ano o na O yan, wala kang hindi ko pa na. ganun po tayo, kung tayo po ay lagi Wala pa ako sa inyo. Ay. Huwag ihahampas yung color, mababali ang loob niyan. Gagalit ang kita. Dapat sinichikan mo din. Chikan mo din. May natapos na? Dapat. Ay, meron na akong Kalbo. Ano ka? Supervisor ka ba? Ikaw ba yung teacher? Ipangaral mo ang mabuting balita. Ang dami-dami. Oh, sa sino ba? Sister Princess. Ito. Si tita, ano siya naman? Ayun o. Kita yung ginamit ko. Yung lobby ko sa'yo. Nakita ko lang yun.
May nangangapya po dito si Arby. Arby. Bibot ako. Chip. Ay, puti. Paano magkukulor yan? Nagkukulor yan. Ikaw talaga. Ano magkupyahin niya sa'yo? Ay, kopyahin ko. Ay, bilisan niya na. Andiyan yung kapatid mo na ano. Pasok na, be. Pasok na, be. Mag-color kayo, mag-color. Kung wala kayong ano. Isa. Uy, kulang ako dito. Sobrahan lang yun dito yung guwitan. Sobrahan lang yung guwitan. Saan? Amen. Para po natin ang Panginoon. Lalo ni Saan? Ito? Sa susunod ha, mag-ano kayo ng memory verse. Tulad ng Ba't meron naman? Meron kayo. Madami yung natin aso. Kailangan labo-labo. Wala na ikaw nakita. Uy, lumipat ka sa iba. Lipat ka sa iba ba? Ikaw, turo ka ng turo, papaselin kita. Kaya huwag kang maingay dyan. Huwag ka yung sarili mo. Kaya, para parehas sila ng damit. Okay? Mag-change flower ka. Kawawa yung ano. Sir, pang sila. Pangaralan po natin sila kung ano ang tama sa sarili ng Diyos. Nakita mo na si Peter, Nel. Ako, oo. Ayun o, Peter. Dali lang mo, Peter eh. Nasa sayo na yung lahat ah. Nasa sayo na lahat ah. Peter. Si Peter, dito Roblox. Ulang bulak. Facebook o YouTube Ay, ulang bulak dito. Ano po ang araw ng pagsamba? Ito. Kita. Ano po ang araw ng pagsamba? Kung makita yung Tita. Ang easy ko yun. Sa ito. Pero ang itinuturo ay Sabat daw o Sabat. Kasi nga ang kanilang paniniwala ng Sabat ay Sabado. Rest ito yun ang ibigay ng Sabat hindi Sabado. Ito po ikaw ay kung sila ang iyong nalalaman sa salita ng Panginoon, maliligaw ka. Kaya lagi ko tayong inasa. Sa pagkakata ng pananaklat ay tayo ay masusuko. Si ano naman, si... Mga kapisado po natin kung ano ang tama. Ilan na lang sa'yo? Ito ang tatay. Ano? 88. Pero nakita niyo po yung mga na pwede niyo po. Wala po siya tayo na namin. Kaya namin kami sa mga pastor ay kapisado na po niya. Yan po, sa pagkakata po, makakapisado po namin ang salita ng Panginoon. Kasi hindi tayo nung nakakakita po siya, wala po siyang ginawa. Ano ba tawag ko mga tumitingin? Uy, di ko makakita eh. Oh, Aklat mula sa mga yung Biblia hanggang sa gabi. Kaya hinahatid ang namin ang pagsabi ni nanay doon sa kanyang pag-aaral ng salita. Kaya po, nakapisado na po. Kaya tayo, bilang mga lingkod ng Diyos, tayo po, may hindi na po tayo. Dami po tayo magpasa para po makapisado po natin. Ano po ang sinasabi ng Panginoon. Ano ang kautusan ng Panginoon? Lagi po tayo mag-ihanda para ano ang problema. Ano ang pagsubok ay ating mapagsalubayan. Amen po ba? Amen. Yan po. Next po ay Marcos 16. Very best ang bata na. uy, kulay brown naman. Nangangapuyo ako. Sobrang nito ako. Yan po ang Ano kasi lahat gusto ng color? ng mapagsalubayan. Tayo po ba? Hindi sa kong color. Tayo po ba tayo sa Panginoon Brown Jesus? yung brown dito. Amen. Ito, ano sa Ngunit ang hindi sumasampalataya ay ano mangyayari? like, Para kung saan ang mga nasa-office mo. At alam ko wala ate, akong hit. sino bang Sila gumagawa ng pa, ating ano? Yung president
hindi pa nagawa. Ilang taon na yun? Ilang dekada? Joke lang. Inabi ni Coach yung gumagawa eh. Ay, hindi pa na. Si Ate Lisa daw. Yun, kaya, matagal na nilaman sa Daniel yung kanyang certificate, hindi ko na ibigay. Kaya sa tingin ng baptism, di ba kasama kami na baptis mo? Yan. Pero, bago na siguro matapos ang swerte ko yan. Kaya po ay, yung sa dito, ang lahat ng sumampalataya at pagpapautismo ay maliligtas. Ngunit, ang hindi Yung Madi is bonus. parusahan. Ha? Bonus Madi. Bonus yun. Siyempre, sasabihin natin kung pampalataya. Kasi po, sa ano po, hindi tayo mga, ano po, mga unbeliever, kasi lang ang Bonus. Siyempre, hindi naman ang tatayo na hindi, kung sinasabihin na Doon sa may camera, be. Sa may camera ka taas. Yung Madi. Doon, no? Sa may camera. siyempre sa langit. Yung papel mo may camera, di ba? Dalawa lang naman po yan eh, ang pagbubuhan. Langit o impyerno. Hindi mo nakita yung camera. Grabe naman. Ang laki ng mata mo. Sa ano ang pipiliin natin? Langit o impyerno. Yan, pataas. Yan yung Madi. Lisa? Wala po pa. Madi. Maputi. Bonus yan. Wala si Vilma. Si Lisa nandito. Ako si Tita Lisa. Ano yan? What's that? Bakit? Bakit sumula ka? Ay, nakalak ko nila pala. Sino nakakita ng serva? Ako. Tapos na ako. Bakit nawawala yung pagtatak natin ito? Na kay Vilma. Malamang kinopya mo sa akin. Kulay yung huwag ko. Dalawa tatlo pa lang yung kinulay mo. Tapos na ako. Buti ko puno-puno ko. Hindi ko. Servan. Mama Lisa. Si Mama Lisa. Sino nakakita ng love? Ako. Makikita ka na mabuti halimbawa sa lahat ng bagay. Ganda ng bonus niya na namin. Ang cute. Ang iyong pagtuturo. Yan po, sa lahat ng bagay, kailangan po ay magpakita tayo ng ang ganda ng halimbawa. Lalo sa ating pagtuturo para hindi sila ay magtuturo. Yan po ay Mateo 28 verse 20. Ayun, nakita ko na Mateo 28 verse 20. Black fish. Ito. Black. Nasa gilid lang ang kidness eh. Amen. Diba? Yun po ang pangako ng Panginoon na turuan sa sila sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Green. At tandaan nyo, lagi nyo nakakahanggan sa kasukan ng sanglibutan ko ng mundo. Matapos mo ng mundo, Kapatid, hindi ko lang sa'yo. malapit na dumating ang Panginoon. Kaya nga po, sa pagdating ng Panginoon ay makasama po natin siya sa kanyang kaharian. Pero ba yung Tandaan natin ang Panginoon, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng daigdig ko ng mundo. Kaya huwag tayo matapos na mag-share ng Word of God. Wala po, dahil wala po Ikaw may gagawa wala din ang pagiging Kristiyano. Sila na po ang aking nakakalimutan. Ito. Matthew, tapos ka na? Oh, bili ka ng ano? Ano ba ano nyo? Ice candy na lang? Ate!
Kabatan mo na si Sipulin. Naniniwala ko sa akin. Laya yung ano, bigyan ng tinapay, wala si James. Naniniwala ko sa reincarnation. Ay, incarnation. Asa po si Kuya James? Dali sa Si Ruben na lang ito. Ha? Tayo pa to. Ano na magbabantay? Andiyan na pa sa chest Ano mo. ba bibili? Anong gusto mo? Tinapay, ice candy. Ice candy. Ano ko ba ito na ice candy? Ice candy na lang, oh. Bilangin mo, ha. Ito lang, ha. Hindi kasama yun nasa labas. Sama na ito si Yutan. Hindi. Magkaroon ng sipon yan. 13 lahat. Bali siya, 13 lahat. Kasama ka na 30. 30? 13. Huwag na magkulay ba eh? Serving, Peter, washing, servant, ransom, love, honor, gospel, meal, Jesus, humility, kindness, disciple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, kahit wala pong sinasya ng ibigay, ay magsasalubakal. Eh, ito ba? Anong date ngayon? 30. 30? March 30, 25. Mama Lisa, pahingin nga color sa ano? Kailan ba yung ano, graduation? Ay, wala pa palang pa. Be? Sa 8. 13. Tapos, Kanino pang ano yan? Cheska. Kanino yung pang ano na yan? O, bakit dala-dala mo? Ay, sorry. Kala ko sa akin. Yung pala yung akin. Serving fee, Body, washing, servant, ransom, disciple, kindness, honor, Matthew 5, 24 Wala ng to color? 20. Ano wala ng color? Ang daming color. Hindi, yung color. Wa- Yun naman, kasi pagkatapos yung gamitin. O, pagkatapos nyong gumamit, ibalik ha. Hiniram nyo lang yan. Hindi ko alam nasa na yung Ay, wala gamit pa pala dito. ang pangalan. O, lalagyan ko to ng ano. Unggoy o kaya ano. Lumawon. Kakain lang lang ng Diego. Serving, servant, washing, ransom, teacher, love, mighty, honor, gospel, knelt, humility, disciple, kindness, and Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Saan pala yan? 8 kasi. 15 over 15, 330, 5. Oh, Yan ang palatandaan ng mga 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. sa bigwan ang tulad ng bigwan na yan na pangyayari sa'yo. Nakagalo. Kailangan ko ay pakinggan ang mga Marcos pala be. Marcos 5:24 to 34. Ay, ako'y meron na ako'y. Wala na ako. Saka po tayo sa ating na sa lahat ng pangyayari. Grade 5 na, ganyan pa rin. Ayun, sakit nga lang. Dahil nakikita ko Hindi siya grade 5, grade 4. Grade 4 yan. Grade 4 yan, di ba grade 4 ka? Hindi, grade 3 yan. Grade 4 yan. Nagkagalalag lang ako.
kasi yan eh. Wala kasi color. Christian Nel. Asa na sa'yo? Christian ka. Hindi ko katoliko pa. Hindi ko katoliko. Ano? Ako ulit. Oh my God. Perfect. Wala si Paul. Pero hindi ko maintindihan yung sinasabi. Low. Perfect na. Magtapos na ito yan. Hindi. Ay, tignan mo. Isip. May isa pa. Wala nang isa. Wala na ata mo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Yan! 5 over Kayo! Uy, buwan! 3, Tapos na kami. 20, Hindi na kami nagpatik mo. Tignan mo. 25. Balik na naman kasi. Pinutol yung ano. Pinasitikip ko eh. Hindi na naputol. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Akala ako. Putol talaga yan. Ayun o, isang... Pinasok niyo yung mga chinelas niyo. Ayun lang yung color. Tatlo! Oo, nagtatlo. Yung hindi pa tapos, wag mo nang bibigyan. Oh, tapos na ba? Lahat. Ay, kalbo! Hindi pa tapos yan. Uy, kay kalbo! Yan, dito. Ayan, ayun. Yung hindi nakinig, wala. Ay, kalbo! Yung hindi nag-aral dito. Sensyahan tayo. Ito kayo. Hindi naman kayo nakikinig eh. May sarili kayong mundo eh. Kaya ka na, pagtapos ka na, bibigyan. Kanino to? Ano pangalan nito? Kanino to? Uy, sino to? Matthew! Kalita ay... Tayo tayo. Ah, hirap naman ito buksan. Pagdali kayo. Ay, bukas na lang. Ikot mo, ganun mo. Saglit, may tatanong ako sa inyo. Bakit nung anniversary, pasok kayo ng pasok sa loob? Kasama mga pinsan mo. Nangingi po sila gulaman. Dapat hindi ganun kamo, dapat may respeto. Kami lang ang may karapatang pumunta sa loob. Kung ano ibinigay sa inyo, yun na yun. Ay, sarap. Ay, pwede lahat sa inyo mapupunita. Paano naman yung ano, hindi pa kumakain, hindi pa umiinom. Ako pa rin siya. Ako. Ano yan? Galing. Matyo, basahin mo to ha. Eh, kinagat. Marcos 5:24 to 34. Baka din magtapon eh. Magsusulat ka nun. Sabi mo nga sa bag. Sa Huwag mo pa ano yan ha, baka sa grade 2. magkaiyan. Ang sinagot ko Wala yung pantatak natin, hindi ko alam kung nasaan. Kaya, lagyan ko na lang ng 5 star. ayaw din. Akin na. Oh, 5 star. Wala tayong pang ano ha, nawawala. Hindi ko alam kung saan ito. Coco G. Marcos 5:20. Yan po, nag-pray, umiiyak. Pero yun po, huwag natin pagsiniyan na yun po ang nangyari ng pagkasunod. Kaya po, marami po ang namatay. Kaya po ang nakalista. Mali yung pagsulat ko ng pilit. Di ba? Hindi ka pa tapos, di ba? Kumakain ka na, hindi ka pa tapos. Paano yan? Hindi matutuluan yung ginagawa mo. Oo po, diba? Nagsipatos na kayo? Magsipatos na? Tapos punta kayo sa likod, huwag kayo maingay. Upo lang kayo doon ha. Basta po. Upo doon sa likod. Ako magpapakayamimi. Pati po hawak. Mateo 24, 27. Kita ka mo!